Ito parehas lang to eh. Tingnan natin yung food, sabi ni ano. Parehas lang. Wala, hindi sila outlier. PUL. Op, yeah. Okay. Dito nagkaroon ng outlier. Oh. Dito. Sa part na to. Yun. Pataas yung VUL, bababa yung index. May outlier siya, no? Ibig sabihin, bumabagsak yung index, tumataas pa rin, kumikita pa rin yung mga nag-trade ng PUL. PHA kasi so far. Pero in terms of percentage, ano, definitely, that's an outlier. Definitely, that's an outlier. Okay? So, burayin na natin to. Nakikita yung mga techniques. PHA. So, ano pa ba yung hindi natin ano, yung CHP, doon tayo nang galing, ano? So, nahanapan natin ito ng bounce. So, X, CHP, ano pa ba yung nasa, ano natin, watchlist natin? ISM. I think ISM is on a sideways. So, no-brainer na to, no? Ang dito sa ISM is yung intangible part na trading nyo. Kung paano. Kasi ito, after nito mamatay dito, sideways na siya. So, when you're trading sideways, anything can happen in one day. In a sense na biglang tataas ng ganyan, nakakala mo breakout, biglang bababa ng ganyan. So, yung mga ganyan kasi during this sideways action, crossfire nga siya eh. Talagi mo tatandaan, crossfire yan. Anything. And pag sinabing crossfire, ayaw mong nandun ka sa gitna. Di ba? Huwag kang papagitna. Ano ka dyan, Brad? Mamamatay ka dyan. Tula sa gitna yan, ano? Gusto natin pagka, bumibili tayo sa mga supports, ganyan. Kapag ganito, huwag kang bibili dito sa gitna. Yung mga crossfire, unless meron, kunyari, magandang consolidation, tapos may breakout. Pagka mga ganito, hindi ko pinapasukan kasi biglang tataas ng ganyan, tapos biglang for some reason biglang bababa ng ganyan. So tingnan mo yung RSI during this time after nung naka sideways din siya. So pagka mga ganyan, stay away tayo dyan. Again, diba sabi nga natin, those stocks na kailangan mong i-avoid is more important than those stocks that kailangan mong i-trade. Diba? Ito, tinitingnan natin yung mga ina-avoid natin. Kasi kung kunwari, nakita na natin yung setup na, ay, avoid to. Siyempre, mas marami na tayong pwedeng i-allot na study time dun sa mga stocks na pwede natin i-trade. So, I guess na daanan na ba natin lahat? Ay, wait lang. ZHI. Ito, kamuntikan na tong gumanda nung no? Kamuntikan na tong gumanda, Brad. Nung Friday. Kaso dito, meron siyang resistance dito eh. Kaching! So, may maliit na darbas doon, may microbox. Yun, no? Ilang beses na ako nakakita ng ganito, kaya ito mga ganito, tinitrade natin yan. So, meron tayong setup dyan, yung mga micro boxes na ganyan, kasi tradable yan for me. So pagka ganyan, syempre babay ka sa support. Na-discuss na ba natin yung ALCO? Yes. Na-discuss na ba natin yung BLL? Wala, ano yun, force close yung BLL eh. So bagsak yun. Achi! Stocks to avoid. Bloom. Tingnan natin yung Bloom. Mukhang gumaganda yung Bloom ngayon. Yun! Yun ang mga, pwede, no? Kasi hindi ko na ito tinitrade. Tingnan natin kung may trend na to. Uy, may trend. May 20 MA trail. May 20 MA trail, Brad. Masa na next resistance ito? Uy.
Big sideways. Uy, big sideways. Uy, big sideways. Sa may nayupak. So, yun na nga po pala, guys, ano? Yun na nga po pala. So, patay natin to hayop. Yun. Teka lang. Gawin natin logarithmic. Yun! Parang ano, no? Bumibuelo, guys, ano? Parang bumibuelo, ano? So, ayun ang pwede natin key level dyan, guys. 15.50, malayo-layo pa, no? Hindi, actually, hindi na pala malayo yan, ano? Malapit-lapit. Ilang percent to? Ilang percent tong range nito? Uy! Ay, alam ko na to kasi example ko to sa impact eh. 88% to, yung sukat na sukat is 88%. Yun oh. 88% ano. Uy! Yan ang mga pwede ano, pwede tong bloom Pwede tong bloom. Na ano, sana mag-alabasura to, galawang basura. Ilang percent ba yan last? 7%? Not bad. Not bad. Alam ko na sa index na to eh. Blue chip na yata to eh. Yung bloom. Tingnan natin yung web. Ay! Kinutongan ng 100 MA. Kinutongan ng 100 MA, guys. Kitang-kita, chinek. May pag-check na naganap. Tingnan natin LR. Ay, nasa 100 MA. Ay, hindi ko alam. Wala ako nakikitang setup ko dito. Pero baka yung iba meron. Pero dito sa nickel, wala pa tayong clear setup na ano. So okay lang yun, guys. Hindi natin kailangan. We do not trade what we don't understand. Diba? Hindi lahat ng stocks kailangan natin i-trade. Doon tayo sa mga pagkakita natin. Yun na. So, pwede natin itong i-analyze. Pwede ako maglagay-lagay dyan ng mga levels. Ay, dito breakout point. Dito may breakout point din dito. Diba? Pero nilalagay-lagay ko lang naman pala yung mga ano. Pero, pagka ganyan, wala akong nakikitang setup na kaya kong i-trade, ano. Hindi lahat ng setups kaya kong i-trade, guys, ha. Hindi tayo ganun. Hindi tayo analyst. Ba't ganito yung galawan nito? Stocks to avoid ko to. Sorry guys ha. Stocks to avoid. Marami tayong mga stocks to avoid. That gives us clarity, ano? Uy, Vita. Another downtrend. Another. Oh, yeah. Pass muna ako dito. Pass. Tugs. Tingnan natin tugs. Uy, putik yan. May mga studies. Nako po, makapang mga position. Yung momentum nito, dito yan. Dito papalo yung momentum nito. Ay, yung to go baka mas na. Ay! Umano pala to ha. Binomba pala to nung nakaraan. Nakilan to. Uy, December. Uy, consolidating. Uy, ito medyo maganda-ganda yung mga... Ganito yung mga gusto nating consolidation. Medyo tight to, guys. Medyo tight to. So, pwede natin to lagyan dito ng ano? Ng Darvas box. Uy, baka DB50 yun, no? Uy, DB50 nga. Pasok pa dun sa swing. 17. Ayos. Ay, yung pen. Sige. Gusto natin yung pen. Gusto natin yung mga ganyan. Yun. Ang gandang higher low, ano? Binabantayan ko rin tong pen. Binabantayan natin to. This looks like DB50 resistance. Yun. Yung ginuguhit. So, ayun yung box TP,
hindi lahat ng gumagalaw kailangan kong i-trade or kailangan kong i-analyze. Yung iba, pinapagalaw ko lang sila hanggang dumating na sila dun sa parang setup na gusto ko i-trade. Like, for example, FNI. So, itong FNI, so gumalaw siya, no? Meron siyang maganda yung naging candle niya last, pero wala pa yung setup ko na gusto kong i-trade dyan. So, inaabangan ko pa siya hanggang sa dumating yung setup na gusto ko i-trade. So, it doesn't mean na pagka gumalaw yan, kailangan meron ako. Pagka merong nasa top gainers, kailangan meron ako. Yung iba, pinapahinog ko muna. Kumbaga parang kung sa bingo, pinapapuro. So, parang pwedeng, kunyari, itong Holcim. Itong Holcim, nakita na natin to. Diba? Na gumagalaw ng ganyan. Nakita na natin yan na gumagalaw ng ganyan. So, pero hindi ko pa yan sinasakyan dyan. Ito actually meron tayong setup dito, So, ito yung missed breakout natin. Pero during this time, pinapahinog muna natin. Yung mga ganun, Itong house na to, inanalyze na ng isa nating impact kapanalig, So, panoorin nyo yung last na natin. Ayun, nilagay natin ito yung breakout point niya. Which is, kung kunyari, bumili tayo doon, 33% siguro, 30 plus percent. 35%, guys. 35%. May mga multiple, consolidation at the highs na nagaganap. Lagyan natin ito. 1, 2. More than 10 days, kaya buy on breakout na dapat doon. Ayun, Uy, run. Uy! Another consolidation at the highs. Naku, kung nakinig ka sa TRX forum, alam mo kung paano to i-trade. Okay. So, marami na mga tayong mga requests, So, hindi na natin siya guys. Itong house, magandang study to. Nyo yan. Dahil naging maganda yung breakout niya. So, congrats sa mga nakasakay. So, yung watchlist nyo, pagka mga ganitong market, kailangan huwag masyadong marami. We are looking at efficiency. So, it doesn't mean na kung madalas ka mag-trade, mas profitable. Naku po, hindi yun ganun. So, it's the quality, not the quantity of your trades. So, do not try to write everything, Okay lang yan. Hindi mo masasakyan talaga lahat. So, yung mga times na nakaposisyon ka, tapos may gumagalaw, hindi mo kailangan magbenta. Pero kung kunyari, let's say, specialty mo yung setup na yon, baka pwede kang mapalipat. Pero kung hindi naman, kung napopomo ka lang, wag kang masyadong trade ng trade. Wag 5, 6, or 7 yung laman ng portfolio mo.